Parang ano pa nga kalahati o less than kalahati yung kulang sa'yo. So, paano yung yung gastusin mo kinabukasan? Doon din na iipit yung mga Pilipino na kumapit sa utang at mabaon sa utang. Huwag kalimutang mag-like, follow, and subscribe upang manatiling updated sa iba't ibang kwento ng Kayod. Salary. Medyo nabanggit mo siya in passing na yung starting ngayon. Dati nagsimula 25K. Ngayon, 15K na lang at sa mga probinsya pa, could go as low as 9. So, hindi nakakasapat. For me, siya, kasi ako lang naman mag-isa and nag-share lang naman ako kung ano yung kaya. And sa akin, siya, sapat siya. Pero the question is, what if I'm a working student? And what if may pamilyang sinusuportahan? And what if may pamilyang sinusuportahan? And what if may anak ako na pinapaaral? May asawa kong sinusuportahan. Nung kami, pumupunta kasi kami sa mga BPO hubs, yung org namin, Abian. Tinatanong din namin kung sapat ba yung sahod nila. And maririnig mo talaga from them na hindi talaga. Na kahit yung consumption na mas mataas yung sinasahod namin from other workers, from other sectors, hindi talaga sasapat yun eh. So that's why most of the call center agents are eager to pass their KPIs, to hit the metrics, para maabot yung incentives, yung performance-based incentives. So, yung incentives, yung mga bonus, yun yung pandagdag na lang. Para maging sapat. Pero kailangan mo munang baliin sarili mo. Para maabot yun. Nakakalungkot, no? Kasi inisip ko, di ba yung basic pay mo, dapat yun palang sapat na. Oo, dapat ganun mo talaga wage. Yung living wage. Pero, di ba, yung magkano yung living wage, magkano yung current wage ngayon sa Metro Manila pa lang? Sa around, dati, nung naabotan ko, 573 pesos Per day. Nagtaas recently nga lang, nagtaas ng 35 pesos. So, 600? Nasa 600 or 700 na yung minimum wage per day. And if you're going to based on dun sa parang studies din, ang living wage para isang pamilyang Pilipino ay nasa 1,200 pesos per day. So if that's the living wage na dapat at nakabubuhay at sapat sa gastusin mo bawat araw, baka natin below. May disconnect. Sobra kasi ang laki nung disparity sa 1,200 sa 700 or 600. Parang pa nga kalahati o less than kalahati yung kulang sa'yo. So paano yung gastusin mo kinabukasan? Doon din na iipit yung mga Pilipino na kumapit sa utang at mabaon sa utang. Not because they want to, hindi para mabuhay. Para mabuhay at wala na silang choice. Wala ka na sa isang account. Nangyayari yung floating status pag nagpo-pull out si client o pag na-terminate na yung contract with client and your company. And pag wala na,